Hindi na maitikom ni Benji ang labis na pagkamangha nang makapasok siya sa kasa. Matagal na nilang napagkasundo ang magkakaibigan na pumasok at makipagkilala sa mga babaeng bayaran na nagtatago sa lugar na iyon. Mamahalin at palaging sariwa. Walang makikitang matatanda at lahat ng babaeng pagpipilian ay puro magaganda. Pinamumunuan sila ni Angele, isang dayong Espanyola na sinasabing miyembro de umano ng isang mafia at nagpapatakbo ng negosyong kagaya nga ng nasa kasa. Matagal nang tiniktika ng mga pulis ang nasabing lugar, pero wala man lang silang mahanap na ebidensya. Wika ng ilan, malakas raw ang kapit sa gobyerno. May protektor at mga nagtatagong tauhan na nakahandang pumatay ng espiya. Oras na may mahuling isa. Sa kaso ni Vinci, mga normal na tao lang sila na pumasok sa mahalay na lugar na iyon. Naggalat ang babae sa showroom. Kumislap-kislap ang kulay pulang ilaw at pumapailan lang ang maharot na musika mula sa mamahalin nilang sound system. Tatlo silang magkakaibigan na pumasok para mag-enjoy. Nakahanda silang gumastos para sa kapretsyo ng mga babaeng mapupusuan nilang magpainit ng kanilang gabi. Habang kausap ang bugaw, namataan niya ang isang babae sa di kalayuan. Nakaupo lamang ang dalaga sa sulok. Suot ang pinakasimpleng damit na nakita niya at nakapaskil ang pinaka-inosenteng mukha na buong buhay nang tatatak sa kanyang isipan. Nakapili na ng kanya-kanyang babae ang mga kaibigang sina Gino at Kyle. Siya na lang ang hindi pa. Pare, ano na? Kanina ka pa tinatanong ni Miss Angele. Sino ba sa mga babaeng iyan ang gusto mo? Untag sa kanya ni Kyle. Kilala niyo ba ang babaeng iyon? Tanong niya. Kaya napalingon ang lahat sa kanyang tinuro. Napangiti sa kanya si Angele. Puno ng pagkaaliw sa kanyang mukha. Maganda ang taste mo, iho. Magaling kang pumili. Ang babaeng iyan ay bago lang sa aming kasa. Siya si Vea. Wika nito na ikinakorap ni Benji. Nakapagdesisyon na siya. Si Vea ang gusto niya. Magkano para sa isang gabi ng babaeng iyan? Tanong niya. Nakahandang magbayad kahit magkano. Palibhasa ay mayaman. Kaya hindi na po problema ang pera. Agad na sinabi ni Angele na nagkakahalaga si Vea ng 1,000,000. Siya kasi ang pinakabago at pinakasariwa sa lahat ng babaeng naroon. Ayon pa sa bugaw, probinsyana kaya kahit halik, hindi pa kailanman nakaranas. Nananabik pang lalo si Benji sa nalaman. Kaagad niyang binayaran ng buong gabi ng babae. Hindi nila pwedeng ilabas si Vea sa kasa. May sariling silid sa loob na pwede nilang tulugan hanggang sa mag-umaga. Nang gabing iyon, maraming tao. Sa katunayan, may ilang politiko pa silang namataan na lihim ding nagtataksil sa kani-kanilang mga asawa. May mga nagpunta doon para magsugal, magsaya. Kanya-kanyang hila na sa mga napiling babae ang kanyang mga kaibigan. Si Benji naman, hindi malaman kung ano ang gagawin. Biglang kinabahan ng lalaki kahit bayad na niya ang isang buong gabi ng napiling dalaga. Sa bandang huli, nagpasya siyang magpa-BI-ferong para mas solo si Vea. Pagkapasok sa loob, naupo si Vea sa sofa at dahan-dahang pinagmasdan siya. Hindi na kayo dapat na pumasok pa dito sa loob. Delikado at may posibilidad na hindi na kayo makakalabas ng buhay. Seryosong wika sa kanya ng babae. Nalabis niyang ikinahalakhak. Anong klaseng pamahain yan? Alam mo, miss, hindi kita binayaran ng 1,000,000 para lokohin ako, ha? Marami ka pang kailangang gawin dahil magsisimula pa lang tayo. Wika ng binata at minuestrahan niya sa Bea
na sumayaw sa kanyang harapan. Walang nagawa ang babae kundi ang tumalima. Siya naman ang madidehado kapag hindi siya sumunod sa customer. Malaki ang ibinayad nito sa kanya para sa isang gabi at kailangan niya itong matumbasan. Habang gumigiling sa harap ng estranghero, lumalagok din ang lalaki ng alak. Pilit na nilulunod ang matinding atraksyon na nararamdaman niya sa babae. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, nakakalimot na si Vea. Nagiging wild at halos sumakay na din sa hita ng kanyang customer. Nang tuluyan nang madarang sa init ng sitwasyon ang dalawa, ay hinila na ni Benji si Vea at inihaga sa leather sofa. Mainit niyang hinalika ng babae. Nanggigigil siya sa isiping first time ng babae at ni hindi pa marunong humalik. Matyaga niyang tinuruan si Vea hanggang sa dahan-dahan ng matuto. Ilang sandali pa, namalayan na lang ng dalaga na hinuhubaran na siya ng lalaki. Nagpaubaya siya at hinayaan si Vinci hanggang sa marinig nila ang alarm mula sa labas ng kasa. Natahimik ang buong lugar at gayon din ang binata na bumagsak kaagad, lalo na't hindi niya alam na may halong pampatulog ang alak na iniinom niya. Hindi na alam ni Benji kung gaano katagal siyang nakatulog. Ang huling natatandaan ng binata, nalasing lang siya at dinalaw kaagad ang antok. Hindi na niya alam kung bakit nagising na siyang nakagapos at pinapalibutan ng mga babaeng may hawak na mga itim na kandila. Sa pinakagitna, ang kausap at kasama niya kagabi na si Vea. May hawak namang itim na makapal at malapad na libro. Ano to? Ba't ako nakagapos? Vea, pakawalan mo ako. Singhal ng binata habang panay ang pagpupumiglas. Ngumisi lang sa Vea, walang balak na gawin ang nais ng binata. Ang mahalaga lang naman sa kanya ay ang kabataan nito, ang lakas na hindi mapapantayan, at ang kakisigan na magbibigay sa kanya ng mas kaakit-akit pang kagandahan. Lingid sa kaalaman ni Benji, sina Vea, Angele at ang mga babae sa kasa ay puro mangkukulam. Matagal na panahon nang nabubuhay at patuloy sa paghahanap ng mapagkukunan ng kabataan para manatiling maganda at malakas. Higit sa lahat, wala silang kamatayan at mananatiling bata tignan. Lumapit sa kanyang dalaga at mabagal na hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi naman ito masakit eh. Hayaan mo na ako ha. Tsaka, mabilis lang to. Malumanay pang wika ni Vea na nagpanginig sa kalamnan ni Benji. Nagbabadyang panganib sa mukha ni Vea. Oras na sumang-ayon man siya o hindi sa gusto nito, mamamatay pa rin siya. Napalunok ang binata at yumuko. Piniling hindi na sagutin ang dalaga na labis nitong ikinatuwa. Iyan ang gusto ko sa mga bago kong biktima, hindi nagsasalita. Aniya tuluyan nang nagsalita na mga katagang hindi na niya maintindihan. Kalaunan, ang bawat binibigkas nito ay nagdudulot ng matinding pananakit sa kanyang ulo, sa kanyang buong katawan. Naanimoy may maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Hanggang sa hindi na niya kayanin at maguluhan na ang binata kung saang parte ng katawan niya ang unang poprotektahan. Anong klaseng nilalang ka? Bakit mo ginagawa sa akin ang bagay na to? Nanghihina niyang wika hanggang sa mapagtanto na niyang nagdurugo ang kanyang mata, ilong, bibig, pati tainga. Nagsisimula ng manlabo ang kanyang paningin. Naninikip na ang kanyang dibdib. Maya-maya pa, dahan-dahan na siyang napapabagsak hanggang sa hindi na niya magawang gumalaw. Literal na natagalan na siya sa kakayahang gumalaw at magpumiglas. Segundo lang ang lumipas, mahinang tibok na lang ng puso ni Benji
ang maririnig. Hanggang sa kalaunan, ito ay nananahimik na din. Nang matiyak na ng mga mangkukulam na wala ng pulso si Benji, pinagtulungan na nilang mahila ang katawan ng lalaki. Dinala sa kabilang silid kung nasaan ang katayan at kaagad na kinuha ang sariwang puso ng lalaki. Iniabot ito ng isang utusan at nilagay sa bandihado. Iniabot kay Vea at tinanggap naman ng dalaga. Dito napakandagantang ngumiti si Vea, tsaka nagtungo sa altar nila. Lumapit sa paanan ng poon nilang may hawak na malaking tungkod at suot na sombrerong medyo patulis sa dulo. Panginoon, tanggapin mo ang alay ko, isang sariwang puso para sa pagsibol ng bago kong katauhan. Madamdaming wika ni Vea habang nakatingala sa kanilang buwan. Matagal ng panahon siyang sumasamba sa Panginoong kinikilala ng mga kagaya niyang mangkukulam. Nang makaramdam siya ng kakaibang ihip ng hangin na pumapalibot sa kanyang kinaroroonan, alam na niyang binabasbasan na ng kanilang Panginoon ang kanyang alay. Walang pagdadalawang isip na kinain niya agad ito, kasabay ang pagtunog ng kampana na dinig sa buong lugar. Lahat nagbigay pugay sa pinabagong tagumpay na kanilang natanggap. Isa na namang mahabang kalakasan ang kanilang taglay. Pagkakain sa sariwang puso ni Benji, hinubad niya ang lahat ng kanyang saplot. Walang itinira maski isa at kaagad na nagtungo sa bathtub na inihanda ng kanyang mga kasama. Naglunoy siya kaagad sa sariwang dugo na inihanda ni na Angeli sa kanya. Masaya ka ba, Vea? Magiliw na tanong sa kanya ng babae. Ngumiti si Vea at tumango. Oo, Angeli. Sobra. Sa mga nangyayari sa buhay ko, unti-unti ko nang nababawi ang dangal ko na ninakaw ng mga lapastanganan noon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang nangyari sa kanya noong araw. Ilang taon na din ang lumipas mula nang umalis siya sa kanilang lugar. Sa lupa niyang sinilangan na dapat sana maging kanlungan ng dalaga sa hirap at ginhawa. Pero siyang magiging dahilan pa pala para masira ang buhay niya noon. Biktima ng karahasan si Vea, hindi siya totoong walang karanasan sa pagkikipagpisiping sa lalaki. Ang totoo niyan, minsan na niyang natikman ang pait ng maging kasangkapan para ilabas ang init ng katawan. Ang mas masahol pa doon, nagbunga ang kahiyupan ng mga taong iyon sa kanya. Naging isa siyang batang ina, pero kalaunan, pati ang kanyang anak, naging biktima din ng pang-aabuso. Hinding-hindi ko mapapatawad ang lahat ng taong lumapastangan sa akin noon, maging sa anak ko. Lahat sila magsisisi. Galit na galit niyang wika, habang masaganang binabasa ang katawan sa malansa at malapot na sariwang dugo mula sa pinakahuli niyang biktima. Maghanda kayo. Kailangan nating mas paramihin pa ang ating mga biktima. Huwag tayong titigil hanggat hindi nauubos ang lahat ng mga lapastangan ng lalaki na pwedeng sumira sa kinabukasan nating lahat. Oras na ng paghihiganti. Galit niyang wika na sinang-ayunan naman ng mga naroroon. Muli, nabalot na naman ng takot ang buong San Isidro. 3 lalaki ang napabalitaang nawawala at nagsasawa na sa Lieutenant Calvin Guerrero sa kakapaliwanag na ongoing pa ang kaso. At hindi nila magawa ng mabilisan. Ilang taon na din kasi sa mga naapektuhang mga kaanak ang inaapura siya. Ano ba naman yan, sir? Naturingan kayong mga pulis pero wala naman kayong ginawa para gumulong ang kaso. Ni wala kayong update para man lang malaman namin kung buhay o patay na ba ang mga pamilya namin na nawala. Galit na wika ni Aling Carda, isa sa mga kilalang suki ng barangay.
Sa dami ng mga kanyang narereklamo kay chairman, ay kilala na siya ng mga tao at ng mga empleyado. Takot ang lahat na makabangga siya dahil kilalang magaling mga tuwiran. Kaso nang makaharap niya si Lieutenant Guerrero, tila naubusan siya ng sasabihin. Gusto niyang ipaglaban ang pagkawala ng kanyang asawa. Ang kaso nga lang, nadidistract siya sa taglay na gandang lalaki ng matipunong pulis. Madam, ginagawa po namin ang lahat para mahanap ang iyong asawa. Kung saan masabi ninyo sa amin, kung saan siya nagpupunta nitong mga nakaraang araw lang. Baka sakaling makahanap kami ng lead. Mahinahon niyang wika. Kahit ang totoo, gusto na ding sumabog ng ulo niya sa inis. Ito kasing si Aling Carda, pangatlong beses nang bumalik sa presinto sa araw na iyon. Tuloy, ginusto ni Calvin na magpalamig na lang muna. Para din makaiwas ng masinghalan ang mga nangungulit sa kanya sa istasyon. Umalis siya at binili na lamang sa partner niyang si Lucas ang mga tao. Kaagad siyang nagmaneho ng kanyang motorsiklo at nagtungo sa tabing dagat, kung saan madalas siyang huminga ng malalim sa tuwing nahihirapan siya sa bawat sitwasyon. Natatandaan pa niya ang sinasabi ng nanay niya noon na kung nahihirapan siya, malapit lang ang dagat para hingahan niya. Hindi niya kailangang tiisin lahat kung hindi na niya kaya. Naglakad-lakad siya sa buhanginan. May mangilan-ngilan ding tao sa dalampasigan. May mag-asawa, may tatlong magkakaibigang estudyante. May mga babaeng kagaya rin niyang naglalakad. Nag-iisa habang nakayapak sa buhanginan. Hanggang sa nagulat siya nang mapatid ang babae at natumba. Kaagad siyang lumapit sa dalaga. Miss, okay ka lang? Nag-aalala niyang tanong. Nang lumingon ang babae sa kanya, sumikdo kaagad ang puso ni Calvin. Napakaganda ng babae. Mula sa mga mata nitong tila nangungusap, sa may katangusang ilong hanggang sa mapipintog na mga labi. Parang Diyosa na kaganda na ipinatapon sa mundo ng mga tao at doon na mananatili. Ayos lang ako, pwede mo na akong bitawan. Wika nito na ikinasamangot niya. Suplada pala ang babae. Hindi man lang siya pinasalamatan. Tinulungan pa nga niyang makatayo ito. Si Vea naman hindi nagustuhan ang paglapit sa kanya ng binata. Hindi niya ito kilala. Pero base sa suot ng lalaki ay isa itong pulis. Sa pagkakaalam pa naman niya, ang mga pulis ay maraming asawa. Kung saang lugar silang madestino, palaging may nakaangklang babae sa braso nila. Tiyan ako all. Hindi si Calvin ang tipo ng lalaking madadala niya nang basta sa kasa nang hindi niya nagagawang akitin. Ako nga pala si Calvin, Lieutenant Calvin Guerrero. Ikaw, anong pangalan mo, miss? Muling wika niya na seryosong ikinatitig ni Vea. Walang kakurap-karap niyang pinagmasdan ng binata. Isa akong mahalagang lihim ng kalikasan. Kapag sinabi ko sa iyo ang pangalan ko, kailangan mong mamatay. Anya na biglang ikinahalakhak ni Calvin. Tila ba hindi man lang natakot sa sinabi niya ang lalaki, at mas lalo siyang nahiwagaan rito. Ang ibang tao kapag tinakot niya, literal na namumutla sa labis na takot. Samantalang ang lalaki sa kanyang harapan, parang may saltik siya kung titigan. Pero hindi niya pinatulan ang pagtawa nito. Marahas siyang tumalikod at iniwan ang binata. Hinabol siya ng binata habang tatawa-tawa. Ang mga lalaki noong kapanahunan niya, malulupit, seryoso, walang respeto. Pero ngayon, iba na. Nagbago na nga ang ugali ng bawat tao. May kakayahan na silang kumilos na naaayon sa gusto nila, nang wala nang sino manghuhusga, kagaya ni Calvin. Uy, alik ka muna, balik ka muna dito. Sorry na miss, ikaw talaga. Hindi ka na mabiro.
Ano ba kasing pangalan mo? Pahabol na wika ng lalaki. Seryosong humarap si Bea sa kanya. Ang nasa isip, magiging isa din si Calvin sa mga mabibiktima niya pagdating ng araw. Hindi na siguro masama kung haluan niya ng kaunting drama ang pagkikipagkilala niya rito. Kaya naman siya na ang nag-abot ng kanyang kamay, tsaka ginawaran ng ngiti ang binata. Ako si Bea. Sige, kailangan ko nang umalis. Pakiusap, huwag mo na akong susundan. Wika ni Bea. Kaya hindi na nga humakbang pa si Calvin para bumuntot sa dalaga. Sa halip, umalis na lang din siya sa dalampasigan at nagbas siyang umuwi na lang sa bahay. Nagkakagulo sa langsangan nang dumating si Calvin. Nagtaka siya kaya nakiusyoso ang binata sa kaguluhan. Pinagkumpulan ng kanilang mga kapitbahay si Aling Tess, ang kilalang mananahi sa kanilang lugar. Gayon na lamang ang pagsisigaw nito nang dumating ang anak niyang isa nga sa napapabalitang nawawala. Naalerto kaagad si Calvin at tinawagan sa cellphone si Lucas. Kailangan niya ng makakasama at baka makausap niya ang naghihingalong anak ni Aling Tess. Pinatabi nga ng binata ang mga tao at pumasok siya sa loob ng bahay. Nagulat siya nang madatnan ang kalunos-lunos na kalagayan ni Carlo habang pinupunasan ng binata ng kanyang ina. Masahol pa si Carlo sa naaagnas na nabanggay. Hindi makagalaw ng maayos at namamasa ang kanyang katawan tuwing pilit itong pinatutuyo ni Aling Tess. Ano bang nangyari sa iyo, anak? Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang kalagayan mo. Saan ka ba kasi nagpunta? Diyos ko, para kang kinulam. Bulalas ni Aling Tess sa kanyang anak habang umiiyak. Napatingin naman si Calvin sa ginang nang mabanggit nito ang salitang kulam. Kahit siya isang alagad ng batas, naniniwala siya sa kulam. Isa ang nanay niya sa naging biktima ng mga taong ito na ayon sa kanyang lolo ay mga mamamayang nananahan sa kabundukan noong unang panahon o sa mga liblib na probinsya. Napilitan lang silang magsilika sa takot na baka madamay sa kaguluhan ng mga rebelde at sundalo. Ang mga mangkukulam ay hindi masasama noon. Inabuso lang sila kaya natutong gumanti at mangulam. Ang masakit lang doon, natuto na nilang kulamin pati ang mga inosenteng tao. Yung kahit walang kasalanan sa kanila, ay nadadamay na lang sa tindi ng kanilang puot. Tuloy, masinsinan niyang kinakausap si Carlo. Kahit pa hirap na hirap ito. Ano bang nangyari, Carlo? Saan ka nang galing? Bakit nagkasakit ka ng ganyan kalubha? Hindi ba't 2 araw ka lang nawala? Sunod-sunod na tanong ni Calvin. Naging marahas din ang pagtango ni Carlo. Ano may batang umiiyak muna si Carlo bago hirap na nagsalita. Kasa, mga babae, kulam. Ika nito na nagpakunot sa noon ni Calvin. Kasa, mga babae at kulam. Iyan lang ang mga katagang binanggit ni Carlo. Pero alam niya kung saan ito banda naroroon. Ang nasabing kasa na tinuturo ng binata ay ang mismong lugar na binalak na nilang i-raid noon pa man. Sa kadahilan ng may mga mamamayan na nagsusumbong na ang nasabing lugar ay kuta raw ng mga adik at sindikato. Nang dumating nga si Lucas sa bahay ni na Carlo, may mga sinabi na naman ang kanyang partner patungkol sa kasa, na may magkakaibigan raw ang pumasok noong isang gabi na hindi na nakalabas pa. Sa katunayan, pinatatawag sila ni Hepe dahil may importanteng sasabihin sa kanila. Nagpaalam naman kaagad si Calvin kina Aling Tess at nagpasalamat. Bumalik ang dalawa sa istasyon para kausapin nga ang kanilang hepe. Pagdating doon, nasa opisina na ang hepe at hinihintay sila. Mukhang importante ang sadya sa atin ni Hepe.
Tayong dalawa lang kasi ang kakausapin niya eh. Komento ni Lucas habang napapatingin sila sa paligid. Tama ang kaibigan ni Calvin. Pagkapasok nila sa loob, silang tatlo lang ang naroon. Calvin, Lucas, mabuti at narito na kayo. May misyon kayong kailangang gawin. Sa pagkakataong ito, magiging undercover muna kayo. Papasukin ninyo ang kasa. Kailangan nating malaman kung ano ang meron sa loob at kung bakit may mga nangyayaring hindi maganda doon. Ayon sa mga nakatakas na nabuhay man pero nakaratay naman sa kama, isplika ng hepe. Nagsitanguan naman sina Lucas at Calvin. Ganito mga kaso ang gustong hawakan nila noon pa man. Ang tumuklas na mga bagay na may kinalaman sa mahiwagang pangyayari. Sa susunod na linggo nila gagawin ang pagmamatya kaya naisip ni Calvin. May oras pa siya para magpahinga. Sabado pa lang noon, day off din niya kinabukasan. Bukod sa pagiging isang pulis, magiging tagapaglinis muna siya ng bahay niya bukas. Kaya naman nang makauwi na si Calvin sa bahay niya, naging abala ang lalaki sa pagluluto ng kanyang hapunan. Maaga din siyang natulog at nagising kinabukasan. Alas 7 pa lang ng umaga, naging abala na sa paglilinis ng bahay niya ang binata. Naglalaba at namalansya. Nang magutom, sinilip niya ang ref kung may mailuluto pa ba siya. Wala nang ibang laman ng ref. Kaya naman nagbihis ang binata at nagpunta sa grocery store. Habang bumibiyahe, hindi sinasadyang napalakas ang preno niya. Paano? Isang babaeng papatawid ang muntikan na niyang masagasaan. Mabuti na lang talaga at naagapan niya. Miss, okay ka lang? Bea? Gulat na gulat niyang wika sa babaeng tinulungan niyang muntikan ng masagasaan. Mabuti na lang nagawa niyang ibangon ang dalaga. Calvin, ikaw pala? Mahinhing wika ng dalaga. Sabay bitiw sa kamay nito. Hindi siya magkapaniwala na kakagat ang lalaki sa patibong niya. Talagang sinadya niyang magpasagasa para mapansin siya ng binata. Natatawa siya sa isiping tila nagkaroon siya ng interes. Nakilalanin ang kanyang biktima bago niya ito saktan. Saan ka nga pala pupunta? Pasensya ka na ha. Mabilis kasi ang takbo ko. Buti na lang hindi kita nasagasaan. Mag-iingat ka sa susunod. Anya na ikinalangon sa kanya ni Bea. Singlat sa Paul, hindi niya naranasang pagsabihan ng ganoon. Ang mga lalaki noon nakasalamuha niya ay sobrang mayayabang at maraming kalupitang naiisip laban sa kanya. Samantalang si Calvin, malumanay at puno pa ng pag-aalala sa kanya. Lihim na ipinilig ni Bea ang kanyang ulo. Hindi siya dapat nagpapadala sa kung anumang magandang turing sa kanya ng binata. Alam niyang lahat ng lalaki ay mabait talaga sa simula. Nagbabago lang ito kapag nakuha sa kanya ang gusto ng mga ito. Pinaangkas siya ni Calvin sa motor papunta sa bayan. Ang rason niya, may bibilhin siya. Kaya hindi maintindihan ni Calvin kung bakit kailangang maglakad si Bea. Gayong may mga dumaraan namang sasakyan na pampasahero. Para kasing makaluma ang kilos ng dalaga. Paano mo'y hindi makabasag pinggan. Gayunpaman, gusto niya naman iyon, kaya hindi na niya pinapansin. Habang bumibiyahe, nabanggit ni Calvin ang tungkol sa kakaibang nangyayari sa bayan nila. Na may mga nawawalang lalaki at hindi nakikitang buhay. Yung iba namang nakatakas ay parang patay na din. O kung buhay man ay nasa kritikal namang kondisyon na halos hindi na mabubuhay. Kagaya na lang ng nangyari kay Carlo. Huling balita ni Calvin, dinala sa ospital ang lalaki at na-confine. Pero walang makapagsabi kung may progress ba ang sitwasyon doon ng binata. Pagkarating nila sa bayan,
Nagpasalamat na si Bea. Gusto pa sana siyang samahan ni Calvin pero hindi na pumayag ang dalaga. Dala ng kuryosidad, sinundan siya ni Calvin. Sa kakabuntot niya sa dalaga, ay dinala siya sa isang malawak na lupain kung saan naroroon ang kasa. Agad na kinabahan ng binata. Pinagdududahan nilang may mga nagtatagong sindikato ang lugar. Paano na lang kung mapagdiskitahan ng mga ito si Bea? Maganda pa naman ang dalaga, makinis at maalindog. Mapapakinabangan ito ng mga kalalakihang halang ang bituka. Agad siyang naghanap ng mapagtataguan ng kanyang motor. Kaso lang, nang hanapin niya ang dalaga, wala na ito sa paligid ng kasa. Kinabahan siya kaagad at nagmadaling hinugot ang kanyang baril. Hindi naman siguro pumasok sa kasa si Bea. Kailangan niyang makasigurado. Samantala, pumasok nga sa kasa si Bea. Sa bungad pa lang, binati na siya ni Angeli. Nakala ng lahat ay bugaw, pero utusan talaga ni Bea. Kanang kamay niya, kumbaga. Ipinasuot sa kanya ang sagradong roba para sa mga pinuno ng kanilang samahan. Dumiretso sila sa sagradong silid ng pag-aalay. Umanbad ang isang lalaking animoy. Balot na sa bulutong ang katawan. Namimisa na animoy itlog ng mga bulutong na iyon. At naglalabas ng malalaki at matataba at mababalahibong mga uod. Agad na nang bumiglas ang lalaki nang makita siya. Pagawalan ninyo ako rito, mga bruha. Hayop kayo. Wala akong kasalanan sa inyo. Sigaw ng lalaki. Kaya naman nagsihalakhakan ang mga mangkukulam na kasama ni Bea sa loob. Hindi na sila kagaya noong dati, na hindi naliligo dahil hindi sila makatagal sa tubig. Animoy napapaso sila sa lamig na dulot nito sa kanilang balat. Dati ang mga kauri nila ay nagtatago lamang sa kagubatan. Mga mukhang ordinaryong tao lang, pero mga mangkukulam na may malaking kawa at tumatawa habang hinahalo ang umuusok na laman na iyon. Sa tagal ng panahon na nilang nabubuhay, nakaka-adapt na sila sa paligid. Kaya magagawa na nilang makipagsabayan sa mga tao. Ngayon nga lang, kailangan nilang mambiktima ng lalaki para mapanatiling bata ang kanilang anyo. Sila ang mga makapangyarihan na mangkukulam na sinusunog noong araw. Hindi sila tuluyang nalipol dahil nakatakas ang ilan sa kanila. Pinatahimik ni Bea ang kanyang mga kasamahan at nilapitan ang bihag nilang lalaki na walang iba kundi ang kaibigan ni Benji na si Kyle. Hindi sila sabay na pinatay noong gabing iyon. Sabi nga niya sa kanyang mga kasapi, kailangan nilang magtipid sa mabibiktima. Hindi pwedeng basta na lang silang kumikitil ng kumitil. Baka makakatakas ang ilan at maituro pa ang kanilang kasa. Malaman ng madla na nagtatago sila sa lugar na iyon para makapangbiktima. Hinawakan ng dalaga ang pisngi ng lalaki. Nandidiri itong umiwas ng tingin sa kanya, kaya naman bumulong siya ng mga banyagang salita. Hirap na napalingon sa kanya si Kyle at nagsuka ito ng dugo. Naghiyawan sa tuwa ang mga mangkukulam. Tila ba pinupuri nila ang ginawa ni Bea. Maya-maya pa, isa sa mga kauri niya ang lumapit at alarmang bumulong sa kanya. Nasa paligid daw ng kasa ang isang pulis at mukhang ang balak ay hulihin sila sa akto. Minuwestrahan niya ang mga kasama na magtago, pati na si Kyle at ang mga gamit nila. Sinubukan pa sanang magpumiglas ni Kyle, pero binusalan siya kaya naghinagpis na ungol na lamang ang napakawalan niya.
Gigil namang tinungo ni Bea ang binata. Sinilip kung sino ang lapastanganang nagbabalak na pumasok sa kanyang baluarte. Napakunot ang noo niya nang makita si Calvin. Nililibot ang bawat sulok. Tinitignan kung may bakas ba ng nananahang mga tao sa lugar. Mabuti na lang malinis gumalaw ang mga kasama ni Bea. Nagtago lang sila at walang sino man ang nagtangkang lumapit sa lalaki para biktimahin din ito. Minuestrahan din kasi sila ni Bea na hindi pakikialaman ang binata. Akin siya, kaya walang sino man sa inyo ang magtatangkang lumapit sa kanya. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para lapitan ko ang lalaking iyan o biktimahin ko. Kailangan ko ba siyang makilala ng gusto? Wika niya na ikinagalang naman ng mga kapwa niya mangkukulam. Tumayo ang babae at tagpa siya ng ipagpatuloy ang drama niya. Inutusan ng mga kasamang mangkukulam na mamaya na niya aasikasuhin si Kyle. Paaalisin niya muna ang asungot. Si Calvin naman na nasa labas ng kasa, nag-aalala na. Natatakot siya sa isiping baka nga napahamak na si Bea. Kailangan na ang kanyang tulong. Nagpasya na siyang pumasok ng nag-iisa. Kaso namataan niya si Bea sa labas ng kasa, sa may kalsada, kung saan niya ito nakita kanina. Mukhang hindi naman sa kasa nagtungo ang babae, kundi sa isa sa mga kabahayan sa lugar na iyon. Napahinga na lang ng malalim si Calvin. Akala niya mapapalaban siya ng wala sa oras. Mabuti na lang hindi pala. Kaagad niyang sinundan sa Bea. Gulat na gulat ang babae at napayakap sa kanyang sarili. Calvin, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo pa ako? Gulat pa niyang tanong na nagpatikim kay Calvin. Pasensya ka na, Bea. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo eh. Ano, kumusta ka? Okay ka lang ba? Sana sa susunod, kung hindi rin lang naman malayo ang pupuntahan mo, sagarin mo na ang pagpapahatid sa akin. May motor naman eh. Ayaw ko mapahamak ka, Bea. Babae ka pa naman. Tsaka tignan mo nga ang paligid oh, tahimik. Baka may makakita sa'yo na masasamang loob at mapagdisitahan ka. Anya na ikanakunot ng noo ng dalaga. Marami nang nakasalamuhang lalaki sa Bea, pero kay Calvin lang siya nakaramdam ng kapanatagan. Hindi nga niya maintindihan kung bakit. Isa siyang mangkukulam. Hindi siya dapat nakakaramdam ng ganito. Wala siyang nagawa ng pasakayin siya muli ni Calvin sa motor ng binata at dinala sa dalampasigan. Wala na, hindi na nakakain si Calvin. Simula noon nagkamabutihan na sina Calvin at Bea. Halos hindi na sila mapaghiwalay na dalawa at nalaman din ng dalaga ang tungkol sa pagmamanman ng binata sa kasa para malaman kung saan ba dinadala ang droga at ang mga dinakip na mga tao. Noong una gustong humagalpak ng tawa ni Bea. Walang sindikato, walang droga. Ang meron, nananahang mga mangkukulam na namumuhay ng tahimik. Nang bibiktima ng walang kwentang mga tao para bumata. Hindi rin naman sila ganoon kasama para idamay ang mga inosente sa kanilang paghihigante. Lalo na't ang mga taong iyon ay naging kasangkapan na sa kanilang pagkakaroon ng kapangyarihan. Mga taong tumulong din sa kanila para gawin ang nararapat. Habang tumatagal, mas nakikilala na ni Bea si Calvin. Napagtanto niyang malinis ang puso ng binata, na hindi ito katulad ng mga nang-aabuso sa kanila noon. Sa katunayan, nahuhulog na ang puso niya sa binata. Gusto ng isoko at itigil ang paghihigante. Kaso lang, siya naman ang natatakot sa kung paano sasabihin kay Calvin ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Kaya naman ilang beses din siyang nagkunwari para lang mapagtakpan ang totoo.
Dumating ang araw na naging magkasintahan din silang dalawa. Walang pagsidla ng tuwa ni Bea at Calvin nang pareho ang tinitibok ng puso nila. Pinagbutihan ni Calvin ang pagtatrabaho. Binilisan ang pag-usad sa kaso. Si Bea naman, pinatakas naman si Kyle at hindi na naghangad ng kasamaan pa sa kapwa. Kahit patuloy pa din sa pag-ooperate ang kasa, hindi na sila nambibiklima at mas naging mabait pa sa mga tao. Nagiging makatwiran na din si Bea. Sa pagkakataong iyon, si Angelia naman ang nagniningning sa galit. Hindi niya matanggap na napapalambot ng isang lalaki ang puso ng kanilang pinuno. Ano, kakalimutan na lang ba niya ang pinaglalaban namin? Ang paghiganting matagal na naming hinahangad. Kaya nga namumuro ang mga taong iyan kasi nagpapaalipin tayo sa kanila. Nagpapasakop tayo at nagpapagamit. Pero kinakasangkapan lang din naman tayo para bumuti ang kanilang kalagayan. Mga hayop sila. Gigil nitong wika. Napagtanto naman ng ilan sa mga mangkukulam na naniniwala kay Angeli. Sinabi nila sa babae na dapat ito na raw ang maging pinuno at hindi na si Bea na mahina. Madaling mahulog sa mga nagpapanggap at magdadala pa ng kapahamakan sa kanilang lahat. Naging daan iyon para magplano siya ng hindi na kailangang ipaalam pa kay Bea. Nagpatuloy ang masamang gawain ni Angeli kasama ang ilang mga mangkukulam na piniling sumunod sa kanya. Gumawa sila ng sariling mga batas, panuntunan na hindi naman nagustuhan ng tagasunod ni Bea. Isinumbong nila sa dalaga ang pinagagawa ng kanyang utusan. Galit na galit si Bea at hinarap kaagad si Angeli. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo ha? Singhal niya sa babae. Nang magpang-abot sila, mas lalong naging mabagsik ang mukha ni Angeli. Hindi na halos maikumpara sa normal na balat ang maputla nitong itsura. May hawak pang kopeta ng alak ang babae. May bahid ng dugo ang labi niya. Ginagawa ko ang dating gawi. Hindi kagaya mo. Lumalambot na. Tinutubuan ka na ng konsyensya. Kung tutuusin, ako nga dapat na magtanong kung ano ba ang ginagawa mo. Hindi iyan ang sinumpaan natin sa harap ng Panginoon natin. Bakit ka nagkikipagmabutihan sa mga taong wala namang ginawa, kundi apihin tayo noong araw? Talagang gusto mong mamatay ng maaga? Galit na singhal din sa kanya ni Angeli. Naningkit ang mga mata ni Bea. Hindi naman siya papayag na basta na lang siyang pangunahan ni Angeli. Siya ang pinuno at siya ang masusunod. Umikit ang dalaga at gumamit ng orasyon para bigyan ng parusa si Angeli. Naging mabilis sa pagbigkas ang kanyang bibig hanggang sa mapaatras naman si Angeli. Nangunot ang kanyang noo at nagkaroon ng mga kulubot. Sa bawat kulubot, nagkaroon ng hiwa at nilabasan ng maraming buhok. Gimbal na napasigaw si Angeli. Hindi siya makapaunawala na kaya siyang parusahan ni Bea. Matagal na panahon siyang naging tapat sa babae. Kaya naman hindi na siya nagkaksaya ng panahon. Agad siyang naghanap ng paraan para gumanti. Sa pamamagitan naman ng pag-usal ng orasyon din. Mariin ang bawat katagang binibitawan ng bawat isa. Parehong malakas, parehong magaling. Halos hindi na nga makagalaw si Angeli. Medyo dehado siya sa pabilisan ng pag-usal ng mga kataga. Si Bea naman, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang ulo. Dumugo ang kanyang ilong at nahirapan siyang huminga. Gayunpaman, marunong din siyang pagalingin ang kanyang sarili. Maliban sa pangungulam, kaya niyang maging mananambal. Kaya niyang labanan lahat ng sumpa na ipapalo sa kanya ng kalaban. Kaya sa huli, naging dehado talaga si Angeli. Sa lakas at epektibo ng sumpa ni Bea, tumilapon ang babae. Nanginginig na sinubukan niyang bumangon, pero hindi siya nakatayo kaagad. Anong ginawa mo sa akin? Sigaw nito.
na ikinahinga ng malalim ni Bea. Binigyan lang kita ng lechon. Iyan ang konsekwensya mo sa pagsuway sa mga utos ko. Sagot ni Bea, tsaka tumalikod. Naiwan si Angeli kasama ang kanyang mga tagasunod at galit na sinundan lamang sila ng tingin. Mula nang mangyari ang sagupaan sa pagitan ng dalawang mangkukulam, pinanindigan na talaga ni Angeli ang gusto niyang mangyari. Literal na umalis na sila ng tuluyan at gumawa ng sarili nilang lungga. Lahat ng mga mangkukulam na naniwala sa kanya ay sumama. Naiwan naman sa kasa ang mga naniniwala kay Bea na tama ang desisyon nilang maging mabuti at magbagong buhay. Palagi niyang pinapaliwanag sa mga kasamahan niya na ang pagtatanim pala ng galit sa kapwa ay katumbas ng pagkabulok ng kanilang pagkatao. Naging maayos naman ang lahat at nananahimik din sina Angeli. Hindi na niya alam kung ano ang naging pasya ng mga ito dahil nawala na lang sila na parang bula. Gayunpaman, hindi ito inisip pa ni Bea. Para sa kanya mas mabuti nga kung magpakalayo-layo na sa kanila sina Angeli para wala ng gulo. Okay na din iyon dahil hindi na niya kinakailangang matakot para sa kaligtasan ni Calvin. Minsan, dumalaw siya sa bahay ng binata. Hindi sinasadyang napadaan siya sa kanto kung saan may mga nakatambay na nag-iinuman. Likas na agaw pansin ang kagandahan ni Bea. Kaya napapatingin sa kanya ang mga tambay. Minsan nang dumaan sa kanilang mga isipan ang malisya habang tinititigan ang dalaga. Sa kabilang banda naman, napansin na sila ni Bea. Alam ng babae na pinagmamasdan siya ng 3 lasenggo. Tumayo pa ang 3 at pinalabutan siya. Nang hahawakan na siya ng isa sa kanila, umusal ulit ito ng orasyon. Mga salitang may halong laso na pinapagapang niya sa lupa at pinaakyat sa dulo ng kuko ng mga lalaki. Nagpatuloy siya sa pagbigkas kahit na hindi na siya maintindihan ng mga ito. Sayang pare, ang ganda pa naman. Kaso, wala yata sa katinuan. Wika ng bigatilyong iyon na nagpataas ng kilay sa dalaga. Maya-maya pa, nasindak na lamang ang 3 ng kanya-kanyang tirik sila ng kanilang mga mata. Lawit ang mga dila at duwal na animoy tiring-tiri sa paligid nila. May epekto na ang kulam na ibinigay niya sa 3, kaya magkakasakit ang mga ito at pwede pang ikamatay. Maging ang mga taong nakakakita sa kanila ay natatakot. Hindi kasi nila mapaniwalaan ang lagim na nakikita nila sa kalsada. Buhay at matabang pulang uod naman ang sinuka ng 3 lalaki. May mga dugo pang namumuo na animoy blood clot na nasama sa kanilang sinuka hanggang sa manghina. Ilang sandali pa, sandamakmak na bubuyog ang dumating at dinumog ang 3 lalaki. Tinangka pa sana nilang tumakbo kaso lang, naaputa na sila at hindi na nga nakatakas pa. Namataan naman ni Bea si Calvin na paparating na. Kaya umakto siyang takot na takot kasama ng mga taong naroroon. Nakikipagsiksikan siya sa iilang tendera at maglalako na nagkataong napadaan doon. Mabilis naman siyang niyakap ng lalaki. Bea, anong nangyari? Bakit nagkakagulo dito? Natatarantang wika ng binata. Mangyak-ngyak naman si Bea sabay yakap sa lalaki. Muntik na ako mabihag ng mga bubuyog, Calvin. Nakakatakot sila. Yung 3 nag-iinuman, bigla na lang tumirik at nangisay. Tapos nagsuka sila ng kulay pulang uod. Ang taba-taba. Nanginginig niyang sumbong na ikinalaki naman ang mga mata ng binata. Dahil sa labis na pag-aalala, inalalayan niya si Bea paalis sa lugar na iyon. Dinala niya sa bahay ang dalaga. Doon kinausap at tinalo.
Payak-iyak naman si Bea. Hindi niya hahayaang malaman ni Calvin ang tunay niyang katauhan. Anong ginagawa mo sa lugar na iyon? Dapat tinawagan mo na lang ako. Kung hindi ka pa nakita ng kapitbahay namin, hindi ko malalamang nandito ka sa lugar namin. Wika ng binata na nagpayuko kay Bea. Gusto niya lang nadalawin ang lalaki. Matagal na kasi silang hindi nakakapunta sa dalampasigan. Pasensya na, hindi ko kaagad naisip na pwede pala ako mapahamak sa pagpunta ko dito sa bahay mo. Namimiss na kasi kita. Hinilig naman si Calvin sa sinabi sa kanya ng dalaga. Kahit kasi lalaki siyang tao, hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa kapag naiisip ni Bea na maglambing sa kanya. Sorry din, nag-aalala lang kasi ako sa iyo eh. Kaya nga, ayaw kong ikaw mismo ang nagpupunta dito. Dahil sa ganda mong iyan, imposible talaga na hindi ka magustuhan ng mga taong walang ibang ginawa, kundi ang mang-abuso ng ibang tao. Paliwanag ng binata sa dalaga. Napangiti naman si Bea. Tunay ngang may malasakit sa kanya ang binata. Kaya naman hindi na din siya nagdadalawang isip pa na ipakilala ang sarili sa binata. Ang tunay niyang pagkatao, pinagmulan at kakayahan niya. May sasabihin sana ako sa iyo, Calvin. Wika niya kaya napatingin sa kanya ang binata. Seryoso din ang mukha nito kagaya niya. Ano yon? Tanong ng lalaki. Tumikim si Bea at nagsimula na siyang magkwento. Bata lang daw si Bea nang magkasakit ang kanyang ina. Walang nakapagsabi kung anong klaseng sakit. Ang basta na lang dumapo rito. Akala nila noong una, simpleng karamdaman lang. Trangkaso kumbaga. Pero lumipas daw ang ilang araw, lalong lumalala ang kalagayan niya. Kaya napilitan na ang pamilya nila na dalhin siya sa pagamutan. Walang nakitang kakaiba ang mga manggagamot. Ni wala silang matukoy na sakit kung bakit nangihina ang nanay ni Bea. Kaya inuwi na rin nila sa bahay ito. Kaso lang sa isang araw, bigla na lang nagwala, nag-iba ang nanay ni Bea. Animo daw siya nasapian. Nagsasalita ng mga lingwahe na hindi nila maintindihan. Hanggang sa lahat na lamang ng nais na lumapit sa nanay niya para pigilan ang pagwawala nito, ay nagawa niyang kitla ng buhay lahat. Natakot ang mga kapitbahay nila dahil nanilisik ang mga mata ng ina niya at nawawala sa sarili. Lingid sa kaalaman nila, tinanggap ng nanay ni Bea ang isang pamana mula sa namayapang kaibigan. Ito ay pagiging mangkukulam. Hindi niya ito ikwento sa iba sa takot na baka mahusgahan siya ng mga tao. Pero nang magkasakit nga siya, agaran nang natuklasan ng lahat ang kanyang kakayahan. Kaya naman nagkapagpasya ang mga tao na sunugin ng buhay ang nanay niya. Hindi nila alam, ipinasa ng ginang ang kanyang kakayahan sa anak na si Bea. Oo, tinanggap ni Bea ang kapangyarihan ng isang mangkukulam, pero hindi iyon naging hadlang para madamay siya sa nangyari sa kanyang ina. Kinuha siya ng ilang kalalakihan, inabuso at ginahasa. Paulit-ulit hanggang sa mawala na halos ng dangal si Bea. Habang pinakikinggan ang kwento ng kasintahan, hindi maiwasan ni Calvin ang magalit sa mga taong sumira sa buhay ng dalaga. Ni hindi nito kayang manakit ang bata. Kung tutuusin, mapagmahal na klase ng tao si Bea. Pero nagulat ang binata nang ipagtapat sa kanya ni Bea na ilang beses na din siyang nakapatay ng tao. Calvin, hindi ako mabait. Marami na akong napatay. Hindi ko pa nasasabi sa iyo na ilang dekada na akong nabubuhay. Pumapatay ako ng mga karimanan para kainin ang kanilang mga puso at ipaligo ang kanilang dugo para bumata. Patawarin mo ko kung hindi ko nasabi sa iyo kaagad ang lahat ng to.
Ayaw kong mawala ka sa akin. Pero kung sa ganitong pagkakataon talaga tayo magkakahiwalay, wala na akong magagawa. Tatanggapin ko ng buo ang desisyon mong layuan ako. Mangyak-ngiyak na wika ni Vea. Nasaktan si Calvin sa kanyang mga nalaman. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan para husgahan niya ang kasintahan. Hindi niya alam kung gaano kasakit at kabigat ang nararamdaman ni Vea. Kaya kailangan niyang intindihin ang dalaga. Kahit pa nga siguro aswang pa ang babae, hindi niya magagawang saktan at ipagkanulo. Kaya naman niyakap niya ang dalaga ng mahigpit. Pumatak pa ang ilang butil ng luha niya. Wala akong pakialam. Kahit ano ka pa, Vea. Oo, at isa akong pulis. Alam mo ang misyon ko sa kasanalunggan ninyo. Pero nakahanda akong pagtakpan iyon. Huwag ka lang mapahamak. Uwi ka ng binata na ikinahagulgol naman ni Vea ng husto. Mas naging maganda ang pagsasama nila Calvin at Bea. Bumuo sila ng maraming alaala. Lingid sa kanilang kaalaman. Sinusundan pala sila ni Angeli. Nalaman ng babaeng dahilan ng pagbabago ng desisyon ni Vea na maghiganti sa mga tao. Ito ay dahil sa nagmamahal na ang kanyang dating pinuno. Gulat na gulat si Angeli. Hindi siya makapaniwala na isang pipitsuging pulis lang ang magpapalambot sa puso ng dalaga. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Tila nakalimutan ni Vea ang sinapit ng kani-kanilang pamilya. Kailangan niyang gisingin at ipamukha kay Vea ang katotohanan. Umalis si Angeli at tinalikuran ang masayang magkasintahan. Bumalik siya sa lungga na ginawa niya para sa binuo niyang grupo. Naabutan niya ang mga kasamahan niya na inaayos ang mga gamit at puo ng Panginoong kanilang sinasamba. Sa gabing iyon, bubuo sila ng sarili nilang kasa. Hindi siya papayag na magbago ang tingin ng mga tao sa mangkukulam na kagaya nila. Kailangan nilang matakot kay Angeli. Kailangan nilang mambiktima. Kailangang marami silang masaktan. Kaya naman isinagawa nila ang ritual ng pag-aalay. Sa pagkakataong iyon, inilabas ng mga mangkukulam ang pinatakas na bihag ni Vea na si Kyle. Nagpupumiglas ang lalaki. Kagagaling lang niya sa pagpapagamot sa albularyo. Tapos heto, mukhang kukulamin na naman siya. Takot na takot ang lalaki. Di hamak na mas mapanganib at malupit ang babaeng kaharap niya ngayon kesa noong una. May hawak na kutsilyo si Angeli, pero inilapag ito ng babae. Sa halip, isang manika ang tinanggap niyang inaabot sa kanya ng isang kakilala. Ang nasabing manika ay may kapares na karayom. Nakikita mo ba ito, lalaki? Hehe. Nakangisi niyang tanong na ikinasinghal sa kanya ni Kyle. Oo, alam ko yan. Gaga. Kukulamin mo na naman ako. Bakit hindi mo na lang ako patayin ng diretsyo? Ayoko nang mahirapan pa. Tama na. Uwi ka ng binata na ikinahalakhak ng kailutong ni Angeli. Ano ka mo? Ayaw mo na. Talagang ikaw pa ang nag-utos sa akin yan. Sa tingin mo ba? Natutuwa ako sa inyong mga tao? Hindi. Naparito ako para magiganti. Para sa aming pamilya, kadugo at mga kaibigan ang pinatay ng mga normal na tao kagaya mo. Hindi ako papayag na malusutan niyo lang ng basta-basta ang ginawa ninyo. Wika ni Angeli na mas lalong kinaulol ni Kyle. Nagpumigla siya at sinubukang tanggalin ang nakataling kadena. Ngunit sadyang nahihirapan siyang gawin iyon. Kaya naman, hinihingal siyang tumigil. Sinubukan niyang magmakaawa, pero hindi rin iyon umubra kay Angeli. Sa halip, nanlilisik pa siyang pinagmasdan. Hindi ako naawa sa iyo, kaya wag mong isipin na makakalaya ka pa sa lugar na ito. Oo nga pala, makakalabas ka dito kapag patay ka na.
Naiyak na lamang sa labis na panlulumo si Kyle. Talagang wala ng pag-asa para sa kanya. Literal na siyang magiging parte ng pagiging masama ng babaeng nasa harapan niya ngayon. Ni hindi siya nakaangal nang inaangat ni Angeli ang manika at ang karayom. Walang habas na pinagtutusok ng dalaga ang manika. Gayon na lang ang pagpalahaw ni Kyle. Halos mamatay siya sa sakit. Oh, masakit ba? Halos mabaliw sa kakatawa si Angeli habang pinagmamasda ng lalaki. Walang nagawa si Kyle kundi ang umiyak. Nagmamakaawa. Nahintakutan siya nang makitang literal na pagkabutas ng kanyang katawan na anim ay tinuhog ng malaking kahoy. Walang kasing sakit iyon para kay Kyle. Pakiramdam niya, hindi lang ang katawan niya ang binutas ni Angeli, kundi ang buong pagkatao niya. Hindi pa nakontento ang babae. Pinihit pa nito ang mga braso ng manika na ikinahugulgol ng husto niya. Maging ang kanyang tunay na braso ay kusang pinilipit. Kaya naman tulo ang laway at sipon niya sa labis na sakit. Mabuti na lang nilubayan siya ni Angeli. Tinalakoran at sinabihang mamaya naman siya babalingan kapag naboard raw ulit ang babae. Naiyak siya sa labis na pagdurusa. Hindi niya alam kung papaano iwawaksi ang sakit. Sa huli, pinili na lamang niyang makatulog. Nang makalabas naman si Angeli, sa silid na pinanggalingan niya, inutusan niya ang isa sa mga mangkukulam niyang kasamahan. Magmatsyag ka sa bahay na kinaroroonan ng kasintahan ni Bea. Maghanap ka ng mga bagay na pwede nating magamit laban sa kanya. Huwag na huwag kang magpapahuli. Naintindihan mo ba? Aniya. Umatango naman kaagad ang babae. Mabilis itong umalis at hindi na nag-abalang magpaalam sa kanya. Inabala na din muna ni Angeli ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Kagaya na lang ng pagpapalawak ng kanilang kasa na magsisilbing kanlungan ng mga lalaking balak nilang gawing biktima. Sisiguraduhin nilang mas malala pa sila kesa kay Bea, na kung magbigay man ng parusa ay may halo pang awa. Kinagabihan, nagsimula ng mag-operate ang kasa na itinatag ni Angeli. Pumili siya ng 6 na magagandang dilag mula sa kanyang grupo. At iyon ang mga ibinugaw nila sa mga lalaking customer. Nagsipasukan naman ng mga kalalakihang sobrang hayok sa laman. Lahat sila interesadong makipagsiping sa mga magagandang babaeng nasa kanilang harapan. Para naman kina Angeli, tuloy ang ligaya. Lalo na kay gaganda naman nilang tignan sa personal. Sobrang pangit naman nila kapag natatapat ang refleksyon nila sa salamin. Matandang kulubot ang mukha at puting-puti ang buhok. Larawan ng pagiging isang nakakatakot na mangkukulam na nakahandang pumatay ng tao para lang sa kanilang kabataan. Tuloy kayo, sir. Pili na lang kayo. Mga sariwa po ang aking mga alaga. Purong probinsyana at walang karanasan. Anya na nagpasabik sa mga mata ng bawat kalalakihan. Kanyang-kanyang pili na ang mga ito at hila sa mga espesyal na kwarto na inihanda nila. May pumili din kay Angeli, isang matandang politiko na may malaking tiyan at bundat na bundat din ang bulsa. Kay laki nang naging ngiti niya ng abutan siya nang may kakapalang sobre ng lalaki. Sa tingin mo ba, tama na to, Angeli? Malambing pangwika ng matanda. Gustong mandiri ni Angeli ng masulyapan ang nag-aalugang bilbil ng lalaki. Napapatas ang kanyang kilay na hindi mawari, lalo na't ang bawat layer ng tiyan nito ay palaki ng palaki. Pinatalikod niya ang lalaki, kunwari ay minamasahe. Pero may ibinulong siyang orasyon na nagpahilo sa matanda at ikinasandal nito sa kama.
Maya-maya pa nahimatay na ang lalaki. Walang hiya kang matanda ka. Nakakadiri ka. Mamaya, uunahin kita. Aniya sabay kuha ng hibla sa buhok nito at ikinabit sa hawak niyang manika. Walang awang pinilipit niya ang leeg ng manika na kaagad din namang ikinamatay ng politiko. Nang makita niyang isa na itong bangkay, ipinabuhat na niya sa mga kasamang babae. Inipon nila ang kanilang mga biktima at sabay-sabay na tinanggalan ng puso at marahas na kinain. Ang tabay punong-puno ng dugo at isa-isa silang nagtampisaw sa pangunguna ni Angeli. Lahat tayo, magsaya. Tagumpay ang unang selebrasyon natin bilang isang hiwalay na grupo. Madadaig na natin si Vea at ang mga tagasunod niya. Gigil na singhal ni Angeli na ikinasigaw naman ng kanyang mga kasamahan. Hinding-hindi sila magpapatalo sa dating pinuno at sa pipitsoging lalaking iniibig nito. Samantala, naging abala naman sina Vea at Calvin. Nagsasama na sila sa iisang bahay. Tanggap ng binata ang nakaraan at katauhan ng dalaga. Sobra silang nagmamahala na kahit ang kakayahan ni Vea na mambarang ay nagagamit nila para gamutin ang mga taong mahiwagang nagkakasakit. Siya na ang nagsilbing mananambal sa buong bayan. Dinadayo pa ng mga tao sa karatig bayan at nagpupunta lang sa kanila para magpagamot. Kinagiliwan at minahal ng lahat. Kaso lang isang araw, nagising si Calvin na masama na ang kanyang pakiramdam. Tila siya'y napapaso na nalulunod. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit para akong may malubhang sakit? Madalas akong mahilo at mangalay. Minsan ay wika niya kay Vea na noon ay abala sa pagdikdik ng mga halamang gamot. Talaga ba? Halika, susuriin kita. Hindi naman pwedeng hayaan na lang kitang magkasakit, gayong nanggagamot nga ako ng mga tao. Sambit ni Vea. Ang kanyang mga tagasunod ay nilisa na ang dating kasa. Namuhay na sila ng matiwasay kasama ang kanilang mga bagong minamahal sa buhay. Puno rin sila ng kasiyahan at katiwasayan dahil kagaya ni Vea, swerteng tinanggap din sila ng kani-kanilang mga asawa. Sabi nga ng ilan, mapalad sila dahil may mga asawa silang mangkukulam. Sakali mang may gawing hindi maganda sa kanila, ang mga kakilala nila o kaaway ay may gaganti na para sa kanila. Kaso lang iba ang nangyari kay Calvin. Mas lalong lumala ang kanyang sitwasyon hanggang sa naratay siya sa kama at halos hindi umaepekto sa kanya ang panggagamot na ginagawa ni Vea. Tuloy kinakailangang umalis ng dalaga para magpunta sa kagubatan. Kailangan niyang mahanap ang mga mabibisang halamang gamot para manumbalik na ang sigla at lakas ni Calvin. Malakas ang kutob ko. Kagagawa na naman ito ni Angeli. Talagang mananagot siya sa ginawa niya sa mahal ko. Wika niya habang kausap ang isa sa tagasunod niyang si Berta. Sinamahan siya ng babae sa kagubatan para manguha ng mga importanteng halaman na makakatulong sa paggaling ng lalaki. Hayaan mo, Bea. Hindi naman kita iiwan. Gagawin ko ang lahat makatulong lang sa'yo. Malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil sa kabutihang nagawa mo sa akin. Binigyan mo ako ng maayos na buhay. Hinayaan mo akong mahalin ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. At nakakasama ko na ngayon ang mga taong gusto kong mapalapit sa akin. Wika ni Berta na nagpatulo ng luha ni Vea. Pareho din naman kasi sila. Malalambot lang ang puso nila dahil napatawad na nila ang mga taong nagkasala sa kanila noon. Nagpatuloy sa pagpunta sa kakahuyan ang dalawa. Nagkataong dumadagungdong ang malakas na kidlat at kaagad na kumalat ang maiitim na ulap. Kaya natakot sila at nagsusumiksik sa isang matandang puno
sa gitna ng mayabong na kakahuyan. Kahit sila ay mga mangkukulam, natatakot din naman sila sa hagupit ng masamang panahon. Dati nang pinangingilaga ni Vea ang kulog at kidlat, pero natutuwa naman kapag nakakakita ng bahaghari pagkatila ng ulan. Mukhang matatagalan pa nga ang pagtigil ng ulan. Ano kaya kung magpatuloy na lang tayo sa paghahanap ng mga kailangan natin nang makabalik na tayo sa bayan? Suwestyon ni Vea kay Berta nang mapansing tila ba nagiging mabagal ang pagbulusok ng ulan. Dahil nagkasundo ang dalawa, ay nalakasan nila ang loob at naglakad ng naglakad. Sinasalungat ang malakas na ihip ng hangin. Walang pakialam kahit bumaon man ang mga paa nila sa putik o may matatapakan man silang matutulis na bato. Ilang minuto na silang naglalakad hanggang sa makarating ang dalawa sa isang patag na lugar. May talahiban pero nahahawi naman kung saan tatambad sa kanila ang isang malaki at lumang bahay Kastila na sa unang tingin ay mukhang abandonado. Pero babawiin naman kaagad ang unang husga dahil makikita nila ang mga magagarang sasakyan na noon ay nakahilera sa gilid. Sa pagkakabilang ni Vea, nasa 5 kotse ang naroon at mukhang mga lalaki ang may-ari. Bigla siyang kinabahan at naalala ang paggawa nila ng kasa noon. Wag lang sanang magkatotoo ang kanyang hinala. Pero hindi kasi malayong sina Angele ang may gawa ng lugar na iyon. Lumapit siya sa bakuran, sa bahaging iyon at tahimik at payapa. Ngunit may nauulinigan siya mga boses na nagdarasal. Sabay-sabay ang mga tinig habang binibigkas ang mga salitang Latin na pamilyar para kay Vea at kung tutuusin, kabisado pa nga niyang bigkasin. Pilit niyang nilibot ang itsura ng buong lugar. Maya-maya pa, tinaluntun niya ang maputik at lubak-lubak na fatwe na sa tingin ng dalaga ay matagal nang nakakabit sa bandang iyon. Mas malamig ang temperatura sa lugar na kinatatayuan niya. Bea, mag-iingat ka. Hindi natin alam kung ano ang meron sa lugar na ito. Baka ikapahamak pa natin. Babala sa kanya ni Berta. Pero sadyang may katigasan ang ulo ni Vea. Namataan niya sa may dingding ng bahay ang hinahanap niyang pulang dahon na malaki ang maitutulong sa paggamot kay Calvin. Ibilisan siyang nanguha. Teka lang, Vea. Alam naman natin na may mga bagay tayong kailangang pag-ingatan. Paano na lang kung hindi lang tayo ang nasa lugar na ito? Nag-aalalang wika ni Berta. Saglit lang naman tayo eh. Huwag kang mag-alala. Anya nagpatuloy na sa pangunguha. Sa bawat pag-iipon niya ng pulang dahon, hindi niya maiwasang mapatingin sa kinaroroonan ng bahay. Nagpa siyang sumilip. Maliwanag sa loob, pero alam ng dalaga na walang kuryente sa bandang iyon. Napalunok si Vea. Base sa kanyang nakikita na ginagawa nila, kahawig ang ginagawa ng mga kababaihan sa ritual, na dati ay sila naman ang nagsasagawa. Sila ay mga mangkukulam. Sa gitna ng kanilang kinaupuan, nakabulatlat ang isang kulay itim na libro. Mukhang doon ang gagaling ang mga orasyong makailang beses nilang binabanggit. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang init ng katawan, ng pagnanais na makasabay sa kanila. Para siyang nahihipnotismo, mabagal, sigurado, at tama ang pagkakabigkas. Paulit-ulit. Tila naintindihan sila ng hangin dahil sa bawat pagbigkas ng mga babae sa loob ay nararamdaman niya ang mabining pag-ihip ng malamig na hangin. Ilaunan, nagsimula ng magsigalawan ang mga kortina. Magpatay-sindi ang liwanag mula sa itim na kandila at ang paglingaw ng isa sa mga babae sa may bintana
na tila ba tumatagos ang kanyang paningin mula sa dingding. Tila alam niyang naroon si Bea at nakasilip sa kanila. Sapo naman ng dalaga ang kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magkamali. Sina Angeli nga ang nakikita niya. Pero bakit nasa gitna ng kagubatan ang kasa nila? Talagang ipinagpatuloy ng babae ang dati ay masamang gawain nila. Hindi nakatiis si Bea at nagpakita sa mga babae. "Angeli!" sigaw niya. Walang nagawa si Berta kundi ang tumabay kay Bea. Para kung sakaling mapasubo ang kanyang pinunong mangkukulam, ay kaya niyang segundahan ang inkantasyon na gagawin nito. Dumampot ang kaparasong sanga sa Bea. Bumulong sa sangang iyon, tsaka binali ang isa sa mga parte. Gayon na lang ang pagsisigaw ng isa sa mga kasama ni Angeli. Nanlisik naman ang mga mata ng babae. Hindi makapaniwalang napatingin kay Bea. "Anong klaseng kulam iyan? Bakit mo pinatay ang kauri natin?" wika ni Angeli na ikinatango ni Bea. "Ginawa ko iyan para magbigay ng aral sa bawat maling desisyon mo, Angeli. Oo, at ako ang pinuno pero pinabayaan ko kayo. Pero sa katotohanan, hindi ko talaga kayo kinalimutan. Gusto ko lang kayong maging mabuti sa kapwa. Dahil wala din palang perpekto sa mundo. Sana naman maintindihan mo na hindi sa lahat ng pagkakataon pwede nating gawin ang lahat ng gusto natin. Maging pasensyosa tayo. Masama ang magtanim ng galit sa kapwa." Anya na ikanalisik pa rin ng mga mata ni Angeli. "Sa tingin mo ba, may pakialam pa ako?" "Wala!" gigil nitong singhal at nag-usal naman ng sumpa. Humangin ng malakas at tila ba nais alugin ng hangin ang buong bahay. Wala namang naging reaksyon sina Berta at Bea ni hindi sila nagpasindak sa kanilang kalaban. Nasa tama sila, nasa katuwiran. Kaya magagawa nilang baguhin ang buhay, maski ng kasama nilang mangkukulam. Nagsalita ng iilang katagang banyaga si Angeli at nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Kasing pula pa iyon ng dugo, sumabay din ang lakas ng ihip ng hangin at ang pagtitipon-tipon ng kulay abuhing mga ulap para takpan ng buwan. Animoy nakikiisa sa galit na nararamdaman ni Angeli. "Alam mo bang mga kalalakihang mayayaman ang biktima namin kagabi, Bea? Malalaki ang binigay nila sa amin para makapagsimula kami ng pandagdag na kaayusan para sa kasa namin. Hindi lang iyan. Papatay pa kami ng mas marami. At gagawin namin ang lahat. Maungusan ka lang namin." "Hindi na kayo normal na mangkukulam lang, Angeli. Malalakas na uri tayo ng mangkukulam. Bakit kailangan mo pang bumaba sa level na hahantong sa pagkasira mo?" Malungkot na wika na Bea kay Angeli. Ang gusto niya lang naman ay mapigilan ng babae na gumawa pa ng masama. Kaso lang, mukhang sigurado na si Angeli sa desisyon niya. Kaya naman umusal si Bea ng orasyon na makakatalon sa babae. Ilang saglit pa, lahat ng kasamahan ni Angeli ay biglang nagkikisay tsaka sumuka ng insekto. May nagluwa pa ng malaking palaka, ipis, alupihan at itim na tipaklong. "Lahat kayo, isinusumpa ko. Lahat ng mga gustong sumuway sa akin, mamamatay, walang mabubuhay." Sigaw ni Bea na ikinaatras ni Angeli. Alam niyang galit na ang dalaga. Umusal na ng mapanirang sumpa si Bea na alam ni Angeli na nakamamatay. Nakiayon din ang mga makakamandag na hayop sa paligid. Sa bawat sulok ay naglibasan ang mga nakakalasong ahas at iba pang mababangis na insekto. Iyong nakamamatay at nakalalason. Literal na magkakasabay iyon, kaya marami ang nagulantang sa nasaksihan. "Hindi mo kami papatayin," gigil na singhal ni Angeli at sinubukang lumaban.
Ginamit niya ang lahat ng kulam na alam niya para ipangontra kay Vea. Pero likas na mas malakas ngayon ang babae. Dahan-dahan silang nagagabi at baka nga hindi na makabawi. Mas naging seryoso ang konsentrasyon ni Vea habang umuusal ng inkantasyon. Doon na nagkakaroon ng pananakit sa katawan si Angele. Nagsisimula ng magdugo ang kanyang ilong. Halos hindi na din niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Paralisado ito. Hirap na hirap siyang labanan ang orasyon ni Vea. Para makaganti, gumamit siya ng manika na gawa sa clay. Binulungan niya ng orasyon ng manika para sumunod ito sa gusto niya. Iyon ay ang saktan si Vea. Kaso lang maging sa pamamarang iyon, nahirapan siyang labanan ang kanilang dating pinuno. Umabot pa sa puntong tumilapon sila sa lakas ng orasyon at nawala ng malay. Hingal naman na huminto sa ginagawa si Vea. Pagod na pagod siya. Nakakaubos ng enerhiya ang makipaglaban sa kapwa niyang mangkukulam. Pero mabuti na lang talaga at huminto si Angele. Kailangan na nilang makaalis. Baka kung ano na ang nangyayari ngayon kay Calvin, kailangan nating bilisan. Wika ni Vea na ikinatango ni Berta. Kaya naman pala maraming halamang gamot sa paligid ng bahay. Pinangangalagaan ito ni na Angele para sa kanilang mga sarili. Minsan kasi may mga pagkakataon na nagkakasakit sila sa pagkikipagsiping sa iba't ibang lalaki at ginagamot nila ang kanilang mga sarili para hindi lumala. Gumagamit sila ng mahika para iproseso ang gamot sa kanilang katawan hanggang sa tuluyan silang gumaling. Nang makuha na nila ang kanilang mga kailangan, umalis na ang dalawa. Hindi na nila pinansin sina Angelina nang hihinang gumagapang papasok sa kanilang lungga. Pagdarating sa bahay, napaiyak na si Vea. Hinang-hina na ang kanyang kasintahan. Halos hindi nga magawang magsalita ng maayos si Calvin. Gayunpaman, ginawa pa rin ni Vea ang lahat para magamot ang lalaki. Calvin, huwag kang susuko ha. Gagamutin kita. Huwag kang mag-alala. Wika ni Vea at hinalikan sa labi ang binata. Nasasaktan siya sa nakikitang itsura ngayon ng lalaki. Masahol pa sa pinagtutulungan ng kamalasan. Nakaratay sa higaan si Calvin, namumutla at namayat. Nangangalumata din ang binata at halos hirap sa paghinga. Gayunpaman, nagpapakita siya ng katapangan. Ayaw niyang gumaya sa mga nagdaang lalaking nakatikim ng kulam na pinili ng sumuko at hindi na lumaban. Ginawa ni Vea ang pinaka-epektibong halamang gamot na natutunan niya sa kanyang kalahi. Pagkatapos, ipinainom niya ito sa binata. Matyaga niya itong inalagaan at may mga gabing binabantayan. Halos hindi iniiwan ang binata hanggang sa tuluyan ngang gumaling ang lalaki. Isang araw, maagang nagtungo sa kusina si Vea. Aasikasawin niya ng mabilis ang pagkain ni Calvin. Kaagad siyang nagkapagluto at nakapagtimpla ng kape. Pagbalik niya sa kwarto, kinabahan ng dalaga. Nawawala si Calvin. Nakatupi na ang kumot at maayos na nakasalansan ang mga unan. Nanginginig na hinahanap niya ang binata. Mabuti na lang, nakita niya si Calvin sa bakuran. Nagpapaaraw ito. Nagmamadali siyang bumaba. Dito na siya nahintakutan ng may makitang buldo ng babae sa labas, sa may kalsada. Bago pa man siya makagalaw, nakita niyang umuusal na naman ng inkantasyon ng babae na walang iba kundi si Angele. Kaagad niyang ginamit ang kakayahan para labanan ang orasyon na gamit nito. Nagsalita siya ng nagsalita ng Latin hanggang sa umatras ang babae at daigin ang kanyang kakayahan. Nanginginig na umalis ito sa bakuran nila at hindi nagpaalam. Nilapitan ni Vea si Calvin at niyakap. Akala ko, mapapahama ka na naman sa kamay ng babaeng iyon. Hindi ako papayag na saktan ka pa niya ulit. Kailangan na natin siyang labanan. Nang araw ding iyon, binigyan niya ng kalahati ng kanyang kakayahan ang lalaking pinakamamahal. Hindi para makapanakit ng ibang tao,
kundi para iligtas ang sarili sakali mang may nais na manakit sa kanya. Tinanggap iyon ni Calvin ng buong puso at nagpasalamat pa kay Vea. Hindi ko makakalimutan ang pagsasakripisyong ginawa mo sa akin, mahal. Pangako, ako naman ngayon ang kikilos para sa ating dalawa. Wika ni Calvin. Na ikinangiti sa kanya ng dalaga. Launan, gumaling na rin ng tuluyan ang lalaki. Nagagawa na niyang magtrabaho at ipagpatuloy ang kanyang misyon. Para malinis ang lahat ng krimen ng pagkawala mula kay Vea ay si Angeli ang nananagot sa lahat. Isinailalim sa raid ang kanilang kasa at nakuha ang mga katawan ng lalaking naging biktima ng mga babae. Nanlaban pa sila pero kahit mangkukulam, walang laban sa bala ng barel na gawa sa tanso ito. Naapuruhan pa rin sila at tuluyan ng namayapa. Sa pagkakataong iyon, si Vea naman ang nagpasalamat sa lalaki. Ginamit ni Calvin ang kanyang tapang at lakas ng loob para malabanan ang mga masasamang walang ibang hinangad kundi ang saktan silang mga inosente. Naging maayos na din ang buhay nila mula noon. Pinili ng dalawa na magpakasal at kinalimutan na ang mga masalimuot na nangyari. Hindi man sila biniyayaan ng anak, naging sandigan naman nila ang isa't isa sa panahon ng pagsubok at haharaping dagok sa buhay. Nananatiling isang magiting na pulis si Calvin. Hinuhuli niya ang lahat ng masasama, ordinaryong tao man o mangkukulam. Si Vea naman, ginagamot niya ang may mga sakit. Siya ang takbuhan ng mga mahihirap oras ng pangangailangan. Hindi sila sumusuko sa kanilang magandang hangarin. Ang mapabuti ang kanilang bayan at tanggalin ang mga salot na nagpapahirap sa kanila. Wakas. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. God bless sa inyo.